Ayan po, mga kababayan. Marahil na tinatanong natin kung bakit nga ba si Congressman na Kobe Chanco ay pursigido na mapanagot ang mga mastermind ng flood control. Flood control scam na ito. Alam naman natin na sa Kongreso maraming sangkot dyan. Pero naihahanay siya sa Kongreso na gusto niya rin mapangalanan at syempre napangalanan na nga ni Tiskaya, di ba? Pero gusto niya rin mapanagot ang kapwa niya mga congressman. Yan ang sa totoo lang talaga. Alam niyo kung bakit, di ba? Unang-una, malinis ang kanyang record at pangalawa, syempre biktima rin siya sa lugar niya ng baha. At ang higit sa lahat ay may pinangahawakan siyang datos na masasabi nating malaking ebidensya, di ba? Kung ikaw ay may alam sa pangyayari na illegal na ginagawa ng Kongreso at malinis naman ang hangarin mo sa bayan, magdadalawang isip ka pa ba na ibulgar ito? Nasa alam mo na ikalulutas ng problemang baha, di ba? Si Congressman Toby Chanco na kasi naghintay lang talaga siya ng tamang panahon at yun nga na nang magsalita na rin si District Engineer Alcantara na kay District Engineer Alcantara lahat ng mga pangalan na sampot. Kaya nung magkaroon ng parliamentary courtesy ay agad inimbitahan ni Rodante Marcoleta na noon ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, si Congressman Toby Chanco. Kaya sa sindikato sa Kongreso ng flood control, malinaw po ang magiging pahayag ni Congressman Toby Chanco dito. Kaya bago po natin ituloy ang video, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Yes, good morning, Karen. All right. What do you make of Zaldico's resignation? Were you surprised? Actually, ganito, no? The fact is, kahapon yung deadline nung kanyang deadline ng 10 days na binigay ni Speaker Bogie, no? So parang ang nangyari dito, inunahan lang niya na mapunta talaga sa ethics yung kanyang kaso, no? Instead of coming home, instead of answering the charges against him, ang ginawa niya, nung natapos yung 10 days na binigay ni Speaker Bogie, nag-decide na lang siya mag-resign para nga ang mangyayari noon hindi na didinggin sa Ethics Committee. Talagang kay ano rin, kay Bonoan din di ba? Nung may ipit na rin siya, talagang nag-resign na rin siya Pero wala pa rin kawala dito si si Zaldico kasi siya pa rin naman ang ang bida rito Siya pa sa kanya pa rin naman nahanapin ng pera. Dahil nga ang dami niyang nakulimbat na pera. Ngayon, kamustahin kaya natin ang anak niya na si Claudine Co, di ba? Unang-una, yung kayabangan ng anak niya na babae na ipagmaya. Di ba? Masasabi natin kayabangan yun na ipagmalaki mo sa social media kung gaano kalaki ang presyo ng binibili mong boots, jacket, t-shirt na milyon-milyon. Isang kabalastugan na isang kahambugan na isang kayabangan. Yun po yun. Kaya yung anak niya nagtago na di ba? Pareho silang nagtatago sa social media yung anak niya nagtago na sa social media, pero si Zaldico, yung ama niya, syempre nagtatago naman sa ibang bansa. Di ba? Kaya ang hirap sa kanila Ngayon, patunayan nila na wala silang kasalanan, kundi harapin nila yung kaso niya na ibinibintang sa kanya. Dalawa lang yan kapag hindi siya nagpapakita o sinasagot ang mga katanungan ng taong bayan, guilty siya. Kaya nakakadiri nga di ba?
Nakakadiri ang taong yan. Nakakadiri yung mag-ama eh. Nakakadiri yung ama. Nakakadiri din yung anak. Grabe, di ba? Kaya ito po, panoorin po at tuloy po natin ang video ito. Yung complaint laban sa kanya. And yesterday, dun sa press con ni Speaker Bogie D, sinabi naman niya, di ba, na dapat magkakaroon na ng penalty doon sa hindi pagbalik ni Congressman Saldico. So, ang nangyari dito, instead of being accountable, iniwasan niya ulit, no? Doon pa lang sa Ethics Committee, ayaw na niyang maging accountable. So, paano natin siyang aasahan maging accountable doon sa ICI? Kahit sinasabi niya, haharapin niya yung mga kaso, hindi naman niya hinaharap. Oh. Okay, so Ang problema kasi, hindi nga niya hinaharap eh. Yung ICI na create ni PBBM, wala din dapat, hindi rin na ako tiwala doon yan. Kaya yung mga kababayan, wag din po kayong magpakampante na ang ICI ay para sa independent. Tandaan nyo, create yan ni PBBM na pinsan ni Romualdez na magkasabwat at syempre magpinsan. Syempre magkakampihan, di ba? O anong ginawa nila? Yung ICI? Nako, grabe. I think it's important for the public to understand facing the ethics committee and the case build-up with the DOJ are two different things. He can still be made accountable for the flood control scandal. Let's talk about that. Yes, definitely. Doon sa DOJ tsaka sa ICI, he will still be held accountable. No? Kaya lang dito, it's contrary to what he's saying. Diba? Sabi niya he will be accountable. Pero hindi man lang niya sinasabi kung ano yung medical condition niya at hindi siya makabalik. Sinungalingan talaga, no? Talagang sinungaling si Saldico eh. No? Pinagtatakpan niya, nagtatago siya sa sakit niya na hindi naman totoo. Na wala namang katotohanan ang lahat ng iyon. Hindi man siya nagbibigay ng medical certificate, di ba? Oo. So, nung una sinasabi niya medical reason. Ngayon, sinasabi na niya safety of his family. So, iba na kaagad yung dahilan. No? Hindi na consistent yung mga sinasabi niya. Ang ginagawa lang, iniiwasan talagang umuwi at sumagot doon sa mga bagay na dapat niya ipaliwanag. Kaya, Representative Dianco, would you consider kaya tandaan natin, no? Maraming Pilipino sa buong mundo. Kaya hindi rin siya makakatakas dahil maraming nakakakita sa kanya. Mga Pilipino. Mga Pilipino, updated dyan sa Senado eh. Updated dyan sa mga politika eh. At syempre, magiging updated talaga sila dahil ang pera nila nakukulimbat ng politiko. Kaya kailangan nila magbantay. Kailangan na maging vigilant sila dyan sa ibang bansa para makita nila si Saldico. that Zaldico is in hiding right now? He isn't a fugitive at this point. He just refuses to come home. Yes, but what explains but he cannot explain why he doesn't want to face any of these charges, di ba? Hindi man lang siya nag-request ng, pwede ba magpaliwanag? Umasa na lang niya, ayaw na lang sa kahit anong dapat niyang sagutin. Now, Ko says he did. Kasabot ni si Speaker eh. Kaya pagka napatawag ni si Speaker nagpatawag na si Saldico humarap sa Kongreso, sino ba yung may tuturo niya? Baka mapapangalanan niya pa si Romualdez. Didn't allow last-minute insertions, as you alleged. You were the one who essentially broke out and exposed the billions of pesos in insertions. What do you make of his statement that he did not allow those last-minute insertions? Hindi naman totoo yan, Karen. It is very clear. I've showed you all the details of the projects, of the 13.8 billion. That's why nga hinimay ko yung 13.8 billion at linagay ko bawat pangalan ng bawat isang proyekto, linagay ko amount ng bawat isang proyekto, nilagay ko saan distrito siya pumunta. Kasi nga alam ko sasabihin lang hindi totoo eh. Doon na nga sa detalye hindi niya nga mapaliwanag eh. Number one yan. Number two, sinabi na ng mga congressman doon sa distritong yun, hindi nila ni-request. Hindi nila alam. And number three, yung testimony diba? ni D. Alcantara. Sa totoo lang, hindi nila alam. Ang talaga nagpasok talaga si Billion na hindi nila alam. Nagulat na nga lang daw sila. Nabigla sila nagkaroon ng project na hindi nila alam. Hindi nga nila ni-request eh. At nagkaroon agad sila ng project dyan sa lugar nila na hawak ng isang congressman na hindi niya naman alam. Dahil nga ang nagpasok si Saldico. Di ba malinaw?
na Saldico na naman ang napangalanan. Pero ang mga Senado, maraming duwag kay Romualdez na hindi nila mapatawag yung mga congressman. Na nagpapatunay na tuwing may insertion si Congressman Saldico, may kapalit na 20 to 25% yun. Okay? grabe. Nagkatugma Yun na nga yung narinig ko noon, kaya nga pinagtapat-tapat ko. That's why nung ako'y inutusan na pag-aralan yan, inalam ko kung sino yung proponent at sino yung saan distrito pupunta. Dahil nababalitaan ko na noon na talagang may kapalit na 20 to 25% yung insertion. Kaya pinag-aralan ko yun. At hindi ako yung nagsabi na validate lang yon nung nagsalita na si District Engineer Alcantara. Dahil kahit na Ay, naghihintay lang din, hinintay nga lang din ni Toby Chaco para maging valid yun sa mga salaysay ni Alcantara. Mga salaysay na nanggagaling kay District Engineer Henry Alcantara. Pininig ko yan, kahit open secret yung bentahan ng proyekto na yan, wala naman akong proof. Grabe, no? Talagang hindi na, kumbaga yung PDAP takot silang mawala ng pork barrel. Kaya kahit saan sila lumulusot na yung mga illegal na ginagawa nila. Ito nga, tinamaan nga nila yung lintik na flood control na yan. Diyan sila ngayon parang mga linta sa flood control. Kung saan ang may pera, doon sila. Ang laki ng pera ng DPWH noon Sa kanila lahat nilagay Yung kinulimbat nila sa PhilHealth. Diyan lahat nilagay sa DPWH Natatandaan nyo? May pondo na, tapos pupundahan pa uli. Nangutang pa sa mga Korea. Ang laki, di ba? Ang laki ng pondo na ilagay dyan sa DPWH. Ang yayaman talaga. Pero sa kabila ng yaman nila, nakakadiri sila. Lalo na yung mag-amang Saldico. So, ang nagpatunay na meron talaga is si District Engineer Alcantara. Yan, hindi niya sinagot yan. Could Zaldico have made these insertions without the knowledge of the former speaker? Yan na nga yung problema. Karen, tingnan mo ha. Look at the difference. During the time of Speaker Martin Romualdez, there was no effort to send him back. Di ba nagkaroon lang ng effort to send him back noong nag-take over na si Speaker Bogie D. Ang unang ginawa, kinansel yung travel clearance. Binigyan siya ng 10 araw. Noong panahon ni Speaker Romualdez, wala siyang ginawang ganyan. Okay, number 1 yan. Number 2, up to this point, walang statement si Speaker Romualdez saying that Saldico has to be accountable. Diba? What does it tell us? What does it tell us? Is it collusion? Is that what you're trying to say? Or is he protecting us that he's not asking Saldico, who is at the center of this controversy, na managot. He is not asking Saldico na nakasama sa pangalan ng institusyon na managot. Di ba? Yeah, that's what it is telling us. That is what is very clear. Up to this day, wala pang statement tungkol kay Congressman Saldico. Di ba natural lang kung ikaw ay isang head ng institusyon, kahit anong institusyon yan, pag merong nasa ilalim mo na nasa sentro ng isang kontrobersya, di ba ikaw ang unang hihingi ng paliwanag sa kanya? Ikaw ang unang gagawa ng effort na sagutin niya yung mga paratang sa kanya. In this case, there was no effort. Ngayon lang paano ba magkakaroon ng effort? Paano magkakaroon ng kumbagay gagampanan niya ng speaker ang trabaho niya na paimbestiga ng chairman committee. Unang-una magkakasabwat sila. Kaya kapag napatawag yung Saldico, baka si Romualdez ang talagang pupukteryahin niya. Dilaglag na nga siya di ba? Sa pagkalaglag niya, unang-una, para malaglag mo si Saldico, mag-resign ka, di ba, speaker? Dapat mag-resign ka. Para tuluyan mong malaglag si Saldico. Hindi yung hugas kamay ka talaga di ba? Parang habang nag-speaker ka, hindi mo muna ginawa yan. Para mahugasan ng kamay mo, mag-resign ka. Tapos para yung ibang tao yung ibang speaker ang tutuligsa sa kakampi mong si Saldico. Ganun yun. Pero tutusin, nilaglag mo na si Saldico. Di ba?
nagkakaroon ng effort sa panahon ni Speaker Bogie D. Okay. Now, do you believe that the former speaker prefers that Ko is actually abroad? It seems that way because there is no effort, di ba? Walang effort, walang ginawang effort nung siya ay speaker. And ulitin ko, up to this point, wala siyang sinasabi kung ano ba. Kung si Tevez yan o tsaka si Alice Guo, di ba? O ang bilis nilang pabalik dito sa Pilipinas. Di ba? Ngayon, anong ginawa nila? Ang hirap nilang ibalik dito si Saldico. Di ba? Kung hindi nagsasalita si Congressman Saldico, di ba dapat magalit nga siya kay Congressman Saldico at sabihin magsabi ka na ng totoo? Kaso magkasabwat Now, in the Senate hearings, the DOJ released the name of individuals who would be subjected to a case buildup. For now, there are 21 names with Congressman Zaldico, Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada as the highest ranking of the 21 individuals. But the former speaker is not included in this list. There is no direct evidence so far linking the speaker to any form of insertions or substandard flood control projects. Are you satisfied with essentially where this is going? No, this is just the beginning, di ba? This is just the beginning. Hindi kasi may natitira pang protection si Romualdez galing kay Marcos Jr. Ganun yun. Napoprotektahan pa ni Marcos Jr. si Romualdez. Huwag po tayong maniwala na kunyari nag-iimbestiga ang Pangulo. Nag-create pa nga na isumbong sa Pangulo sa website. Tapos nagkaroon pa ng ICI. Lahat ng yan, walang kwenta sa totoo lang. pa kasi sila umaabot doon sa ibang mga testimony. I believe na for starters, this is good enough. Kasi tingnan mo, kahapon nag-file na ang ICI ng kaso sa ombudsman para mas lalong imbestigahan si Congressman Saldico, no? At nagsimula sila dito sa Bulacan. I think sa Mindoro yata sila nagsimula. So pag napunta sila sa Bulacan, doon natin titignan kasi doon sa Bulacan, sinabi na ni District Engineer Alcantara na may kapalit na 20 to 25% yung paglagay ng insertions doon sa district ng Bulacan. Number 1 yan. Number 2, sinasabi nga ang program di ba? May insertion. mahalaga na si Congressman Saldico ang nagsasabi sa kanila na maghanap sila ng pagdadalan ng proyekto. Hindi lang sa Bulacan, nung bumubukol na yung sa Bulacan at mahahalata na pinaghanap sila sa ibang lugar. So ibig sabihin, itong mga proyektong to ay hindi base sa pangangailangan, kung hindi base talaga doon sa pagbebenta at pagkakakitaan nila. As another term, pagkukurakutan, di ba? Yun. But then, there is no direct link to the speaker as of now. So the security consultant, Orly Guteza, who at one point was employed, is being discredited. Number 1, you had the lawyer who allegedly notarized his affidavit deny that he or she notarized it. And now, Yan nga yung masama dyan Siya ang pumirma pero dininay niya dahil gawa ng siguro na pressure siya sa mga nakakataas, nasasabit nga si Romualdez at pinangalanan na nga, di ba? Saldico, katandem si Romualdez. Pag helmetin mo yan magdalawang yan, riding in tandem na yung dalawang yan. Pag pasakayin mo sa motor, riding in tandem na. Yan sinatawag na riding in tandem sa Kongreso. Yung di ba, yung mga riding in tandem talagang humahablot. Ayan, yan sila. Riding in tandem na humahablot ng kaban ng bayan. 2 of the former aides of Zaldico also deny that they were involved in what Orly Guteza claims as delivering maletas of cash to Ko and Romualdez. Hindi, kaya nga, okay. That is the reason why I cannot comment on Guteza because I don't know him personally. Hindi ko alam yung circumstansya nung mga bagay na yan. So I would rather not comment, no? Pero, again, ang tanong, ang reason ba na ayaw umuwi ni Saldico is ayaw niya talagang paalam yung buong katotohanan? Kasi mukhang ganyan ang nangyayari, di ba? Ayaw niyang sabihin kung ano yung buong katotohanan, kaya ayaw niyang umuwi. Hindi, ayaw niyang umuwi dahil tumakas siya. Gusto niyang takasan.
ayaw niya magsalaysay. Kahit na sabihin nating kailangan mo gano ka lang maging witness ka rin na may malaking isda kang ituturo, hindi rin eh. Wala po. Siya na yung pinakamalaking isda. Kaya wala akong balak na magpakita dito yan sa Pilipinas. Wala talaga. Kaya talagang, Karen, pag na-file na itong mga kasong to, dapat ang gagawin ng executive branch ng gobyerno ng Pilipinas is to exhaust all remedies to bring him back here. How can we... Doon makikita. Yeah, sorry. I wanted to ask you, how can the Philippines bring him back? How can the government, what can the president do? You can correct me on this. Some say he's in Europe and we have no extradition treaty there. I could be wrong. You can correct me. There's no case right now so far. It's just the case build-up. Sa paanong paraan mapapauwi si Zaldico? I saw the interview of Secretary Mulya here in your program. Sinabi niya, no, once he's a fugitive, magkakaroon ng notice sa Interpol. Number one yan. Number two, I was reading the law, RA 8239 yata yun. Ang pwedeng kanselahin ng DFA yung kanyang pasaporte. So kung makansela ng DFA yung kanyang pasaporte, then mapipilitan siyang bumalik. Oo. Unless he's a resident of another European country right now? Will that work? So yung mga golden visa nun, di ba? Nauso yun eh. Paano kung nakabili ka ng golden visa sa isang European country? Aren't you allowed to stay in that country? Hindi ko alam, Karen. Sorry, hindi ko masagot yun eh. Hindi ko masagot yun, sorry. Okay, all right. Siguro but I'm sure may paraan na gagawin ang ating pamalaan na maraming paraan yan na magagawa ng para maibalik lang dito si Zaldico. Diba? Kay Arne Teves nga, nagawa nila eh. Diba? Kung ano yung pinagpadala pa sila ng mga yung DOJ, si Remulla, pumunta pa ng tawag dito, sa bansang Timor-Leste. Diba? Nag-ano na yun. Nasa malayong lugar. Pauwiin siya. Kasi yung kanyang hindi pag-uwi does not only affect yung house na yan po, no? Uminto. Yan. Sabi nun kasi wala akong proof at the time eh, di ba? Pag tinanong niyo ako, anong proof mo na may kapalit na 20 to 25% yung insertions na yan? Ang sasabihin ko lang sa inyo, wala. Okay? Pero ang goal talaga nun is maidugtong siya doon sa 20 to 25% na kapalit ng insertion. Okay? Buti na lang lumabas si 25% kasi 25% na sinasabi niya na kumikita ang mga congressman. Nasabi rin ni di ba? Eto, nasabi rin. Ni Alcantara na 25% din. District engineer. At saka meron din sinabi ang Diskaya na 25% to 20 to 25 or 25-30 na percent din na kinikita ng mga ni Romualdez at ni Zaldico. Sinabi rin niya nung ni Diskaya eh. Alcantara at sinabi yun. Okay. So yun, masama na yun. Tapos, isipin mo, nakakuha na sila ng 20 to 25%, hindi pa ayos yung proyekto. Di ba? Ibig sabihin, kumita na ng 20-25% sa laway pa lang, binenta yung proyekto, tapos nung ginawa yung proyekto, hindi pa rin okay yung proyekto. Tapos yung ibang mga proyekto dito, lalo na sa Mindoro, SunWest pa. So ibig sabihin, nakita mo kung paano pinagkakitaan yung proyekto, di ba? May SOP na to. Yan, di ba? Napangalanan na yung SunWest. Bakit hindi pa ipatawag sa Senado yan, mga taga SunWest? Yan ang panglilihis sa taong bayan na ginagawa ng Blue Ribbon Chairman. 20 to 25% napunta sa kumpanya na di umano dating pagmamay-ari niya. Tapos hindi pa ginawa ng ayos. Di ba parang sobra naman yan, di ba? So hindi ko lang talaga masabi nun. So the insertion was just to prove later on na may kapalit talaga yan. Okay. Pero hindi ko talaga mapatunayan. At least ang galing na kay District Engineer Alcantara. Now, doon sa sinasabi mo na it was, what were you saying about
Yeah, no. So ang nangyari kahapon is you have former Senate President Cheese Escudero, right, giving a privileged speech. Nagsalita, So oh. if you read a lot of the feedback on social media, ang sinasabi ng taong bayan ay nauwi lang pala to sa away ng dalawang kampo. Parang yun ang nangyari. It's a Martin versus the Duterte camp. Parang nagiging ganun. At people are asking, will there really be genuine changes? Ay, Paano naman kasi hindi mag-ano? Kay Romualdez merong nagpapagamit kasi kay Romualdez. Yung engot na mga senador na Senate President at Chairman Committee ng Blue Ribbon. O yun, mga nagpapagamit. hindi siya nauwi sa ganon. Ganon talaga yung napuntahan dahil nga hinahanap ng executive branch yung mga flagship projects, no? Yung mga dam na nawalan ng pondo, yung foreign assisted projects na Pero nawalan ng foreign counterpart. Representative, I wanted to ask you, if that's the real goal, may punto yung privilege speech kahapon. Bakit yung mga testigo walang binanggit na mga congressman? Kumbaga, if you look at the testimonies, supposedly ang nabigyan mga senador. Now, it could be true, it could be untrue. But where do the congressmen play in all this when distrito nila yon, yung tinayuan ng flood control? Hindi, kumbaga, yung mga DPWH, yung ilang testigo, yun ang hinihingi, nasan yung mga congressman? Okay, hindi, yun na nga eh. Diba, I think dun sa unang Senate Blue Ribbon Committee ni Vizcaya, di ba may mga binanggit naman silang congressman noon, yes. di ba? Pero I will just explain, sandali, mabilis lang to. Okay. Kaya sa ganun, because sila talaga yung hiningan ng listahan. Di ba, tinanong doon sa Senate, ano ba yung insertion nyo? Tinanong doon sa House, ano yung insertion nyo? So, talaga mapupunta yung usapan doon kasi hiningi talaga sa kanila yung listahan. Ako, ang nabigay sa akin is yung sa House lang na insertions. Okay, but do you believe the witnesses, all of the resource persons, do you believe they are telling the truth or they are selectively choosing who to name? Actually, I don't know them personally, so I wouldn't be able to tell. Tsaka pagkatapos ko mag-testify, hindi ko na masyadong pinakikinggan yung testimonya nila, di ba? Doon lang ako doon lang binalikan ko yung kay Engineer Alcantara dahil yun na nagdudugtong ng insertion doon sa pagbenta ng proyekto. Okay. Yung iba naman, hindi ko naman masyadong alam yun so hindi ko na siya binalikan. Now you're also seeing how there's an effort to discredit whistleblowers. Benji Magalong recently resigned and he's now explaining this tennis court that has been built in Baguio City. Kaya lang mali, dapat noon pa man nagsama-sama silang nung inimbitahan si Toby Chanco at nagsalita na ng Diskaya. Sayang lang dahil dapat pumunta ron si Magalong eh. Balibasa kasi akala niya iimbitahan pa uli siya. May panahon pa, sabi niya. Baka siguro naisip niya na may panahon pa, may darating pang hearing. Yun nga lang. Inabutan siya ng pagpalit ng Blue Ribbon Committee at Senate President. Wala na. Hindi na siya napapatawag. Si Chavit Singson nga na-request ni di ba? Ni Senador Rodante Marcoleta. O ano nangyari? Hindi rin mapaimbitahan si Chavit Singson. And it was the Diskaya Construction Company that actually won that bidding. Although the Baguio City government actually released, they were quite transparent with the building of it. I wanted to ask you this. Representative Garbin sent us documents saying that the Navotas proposed budget for 2026 contains 4.2 billion. Di ba? Billion din yung ni-request ni Toby Chanco. At least legal naman. Legal na legal talaga. For flood control, and in total 6.7 billion has been allocated to Navotas for flood control, and he claims that Diskaya has contracts in Navotas. Is that true, Representative Tiangco? Okay, number one, sabi niya 6.7 billion, Okay. over ilang years kaya yan? Okay, it's a few years because he sent us the graph. But Marami ng years yun. Ilang years na rin yun, yung sinasabi niyong billion ni Karen Avila.
Ilang years din yun. For 2026, is there a proposed budget for flood control na 4.2 billion? Although kailangan talaga ng navotas ang flood control, I mean, let's put this out there. Lagi kayo binabaha. Oo, But to kailangan clarify, pala. Oo, do you nabutas. have a 4.2 billion request for 2026? Yes, that's true. Okay. Bakit, Karen? Okay, I will Go ahead. explain bakit. Kasi we have 15 kilometers of streams and rivers, di Yeah. ba? So, ang nangyari, for example, pinaliwanag ko yan. Imagine for one project that I started in 2011, matatapos lang siya in 2026, 15 years. So yung 2026. proyektong yun, yung coastal dike, hindi naman mapapakinabangan ng tao hanggat hindi siya tapos na tapos, di ba? So, nung Oo. pumunta doon si Presidente at nakitang nasira yung navgate, di ba? Natandaan mo yon? Yes, Ito, absolutely. Ito kasing picture na to, binabaha lang kami for the record. Even if you ask Navoteños, binabaha lang kami pag nasisira yung navigational gate. Oo. Hindi Oo, kasi yung ang navigation gate kasi siya yung humaharang pabalik eh. 'Di ba? Yung yung dumadaloy na galing ng Navotas papuntang dagat. Siyempre, mapupuno yung halimbawa yung yung lawa o yung dagat. Pag pumunto na ron, babalik yan eh. Magiging pantay niya pag napuno rin yung dagat. Ngayon, yung navigate, yun yung yung haharang sa tubig. Ang gagawin ngayon ng flood control, magpapump na lang, ipapump yung tubig palabas. Kaya hindi na bumabalik yung tubig dahil nakaharang na eh, hinaharangan nila ng gate ng flood control. Diyan sa pumping station. yung navigational gate, hindi kami babahain ng ganyan. Tanungin mo kahit sinong Navoteño, tanungin mo kung ano yung nagawa namin sa flood control. Malaki ang They nagagawa appreciate ng flood control. very much yung nagawa namin. So since nasisira nga yung navgate, kailangan namin gumawa ng backup plan. And yung backup plan na yon is lagyan ng dike yung lahat ng 50 Imagine, di ba? Mababang lugar na talaga yung nabutas. Mababang lugar, nabahain talaga. Ang taas ng tubig, di ba? Ngayon, nagagawa ng paraan. Ito sinabi ni Toby Chanko na kung okay lang talaga ang flood control nila, hindi sila binabaha. Di malamang at sa malamang sa lahat ng ibang lugar sa probinsya na binabaha, kapag nagawa talaga ng maganda, hindi talaga babahain. Especially sa Marikina, sa Manila. Kung maganda yung flood control at gumagana, malamang at sa malamang, wala tayong problema sa baha. Ang problema lang natin, binabaha sa Kongreso ng pera eh. Kaya yun nga, sa kanilang lang binabaha. Ang binabaha sa atin, tubig. Tubig na marumi, na halo-halo na. May dumi ng tao, di ba? Grabe. 15 kilometers na streams and rivers, di ba? At kahit gumawa ng panigundang navigational gate, kailangan gawin muna yung dikes kasi pag ginagawa yung navigational gate, walang navigational gate na gumagana. So kailangan ihanda na namin yan. Di ba? So totoong nag-request ako, anong masama doon sa request? Pera At pa yung rin request talaga. ko is not an insertion. Re-request ko yon sa executive branch. So hindi po siya insertion. Okay. So, And malinaw. Garbin Di ba? Malinaw na malinaw. Hindi insertion. Di walang problema. Walang sablay. At walang tawag dito, alingas-gas kung tawagin. is that in 2025, I'll read it, 529 million pesos insertions for Navotas, 65% were flood control and implemented by the Discayas and Sims Construction. Okay, ganito. Yung 529 is the approved, it's not an insertion. Hindi ako makakapag-insert kasi hindi naman ako member ng BICAM. Ang request ko noon sa nadagdag na budget, may dokumento yan, may sulat yan, is 1,269 million. Kabisadong Doon is kabisado. 529 Sige, million. yan ang resibo. Okay, in-approve ng BICAM yan. Hindi ko insertion yan. Number 1 yan. Number 2, yung sinasabi niyang kontrata ng Sims tsaka ng Discayas. ng St. Timothy, hindi po yan, Discaya, hindi yan sa loob ng 529. Nandoon po yan sa regular budget.
Hindi ako nakikialam sa kahit anong bidding ng mga projects dito sa Navotas. So nalaman ko lang na mayroong proyekto yung mga yan nung lumabas yung pangalan ng 15 contractors. Doon ako nagtanong. So tinanong ko yung district engineer. Sabi niya yan yung lowest bidder. And previously, yung projects ng St. Timothy sa Navotas ay maayos. Yung ngayon, naka-hold yan because may pumping station na itatayo dyan, nag-request yung barangay captain na kahit wala sa project, yung wala sa estimate o sa design, yung opisina sa taas, gusto niyang gawan ng opisina. So na-hold siya. Okay? Yung sa Sims, 88% completed na. Pwede nilang puntahan kung gusto nilang puntahan. Oo. It seems right now, Karen, just to make me... Kaya maganda rito kay Toby Chanco talagang matatapos na yung proyekto niya Talagang inalagaan niya. Inalagaan niya yung mga distrito niya. Inalagaan niya yung mga taong bayan sa nasasakupan niya. Kaya alagang-alaga ang flood control sa kanya. Just let me finish. Yan na nga, di ba? Once you expose these things, ikaw Pagka naman ang sarado didirahin. niya And I'm very sad, no? I'm very sad na umabot sa punto na Mayor Magalong had to resign. Kasi siya yung nagsimula nitong expose na to, di ba? So nakakalungkot na umabot doon. Kaya lang, naintindihan ko naman yung kanyang kalagayan at yung kanyang prinsipyo. Hindi na siya makapag-expose dahil hindi na siya iniimbitahan. Wala na yung kongreso na gustong-gusto niya naman pumunta ron sa House of Representatives. Kaso, natigil na natigil na yung investigation. Alam niyo kung bakit? Wala na kasi kredibilidad yung hearing nila dyan. Sila-sila na lang din nagbobolahan. Di ba? Oo. But it seems what we're seeing now is the Discayas actually cornered a lot of construction projects all over the country. That's what it seems right now. We're discovering. Yes, pero how can we control it? How can we control if, first of all, we as congressmen should not even try to control it. Trying to control it means you are trying to intervene doon sa bidding, di ba? We should not endorse anyone in the same manner. Hindi rin naman namin pwede sabihin, wag niyong isali yan, di ba? Kasi masama rin yun. So, yan, ang sinasabi ng district engineer is sila yung pinakamababang bid. So kung may mga interventions at may pagbabago na dapat gawin on, dapat namin gawin. Pero ang sinasabi ko, yung mga nakaraan, hindi talaga namin pinapakialaman yan. At nung tinanong ko yung district engineer kung okay mga projects, sinabi okay. And even before the ICI came out, Karen, I already came out with a statement na nagbo-volunteer kami na unahin na nilang i-audit yung mga flood control projects namin. And doon sa Senate, pinakita ko pa nga yung dike, di ba? Pinakita ko yung dike namin. Di ba? Maliwanag na kampante ka kapag wala kang ginagawang kabalaskugan at hindi ka nangungurakot ng pera ng bayan. Kagaya niyan. Di ba? Si Congressman Toby Chanco, relax lang. Kampante. Dahil nagagawa niya ang trabaho niya. Nagagampanan niya ang trabaho niya. Diyan sa sa lugar nila. Hindi kagaya rito kay Abante. Puro na lang ngawa ng ngawa. Nasusubaybayan niya ba? Lalo na si Chua na nagampanan niya ba yung trabaho niya? Ngayon, tinira nga siya ni Isko Moreno dahil hindi niya nagagampanan at puro mga illegal ang pinaggagawa kasi. Binabangga ng malalaking barko, hindi naman siya nagigiba. So I'm curious, did you check the projects implemented by St. Timothy and Sims recently? Substandard po ba sila or it was up to the standard talaga sa kontrata? Dapat pinabantayan. Recently, I have not been able to check personally. Yun ang report sa akin ng DPWH district engineer, no? Hindi ako naka-check personally because I've been so busy with these things, di ba? So honestly, nababawasan yung time ko mag-ikot sa distrito. Okay. All right. So, I'm curious right now. Garbin takes over Ako Bicol. This is correct, no? He takes over... I think it would be that way because I think he's the second nominee. All right. And have you actually spoken with each other, yourself and Representative Garbin? Ako Bicol. Yeah. Even after his interviews, nag-usap kami, nagkamayan pa kami. Wala naman personalan yan. Yung trabaho lang naman yan eh. Nag-usap kami right after his interviews, nag-usap kami. Okay. Now, nothing personal here, Karen. It's just trabaho lang talaga. Okay. Now, Representative Chanco, I think to end is, where is this going? Yan ang tanong ng taong bayan.
what kind of genuine changes should we get as a people from everything that's going on? Kasi may kakasuhan, okay, eto. Pero ano ang pagbabago na ang pera ay hindi na dapat manakaw ulit? Could you recommend some changes? Tama, yung pagbabago na hindi lang band-aid solution, yung permanenteng solution na talaga. Ang dapat yan. Okay, hindi lang yung change, wag mo na yung changes, no? Hindi tayo pwedeng tumalong doon sa Hindi, changes oo. without the accountability first. Okay. Hindi tatanggapin. Okay, ito, maging totoo tayo sa sarili natin. Hindi tatanggapin ng taong bayan na ang mananagot lang is yung contractor, si DPWH lang, at walang legislator Kaya na nga mananagot. eh. Because Kaya ang nga. pinakamalaking ang nakuhang pondo is yung legislator. In the case, doon sa Congress, based doon sa testimony Dami dyan sa ni Congress. D.E. Alcantara, napatunayan niya yung sinasabi ni Mayor Magalong na yung Committee on Appropriations nakakakuha ng 20 to 25%, yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na yung funder nakakakuha ng 20-25%, sinabi ni District Engineer Alcantara. Kaso hanggang salita lang talaga si Lacson eh. Wala siya mapanagot na malaking isda eh. Oh, hanggang dun lang. Yun lang talaga pinagmamalaki. Ano kasi yan? Optics. Kumbaga kailangan mabango ka sa sa taong bayan. Eh di magpupursiga ka ngayong maglantad. Investigation. Pero ang talaga namang pakay mo eh pagtakpan ang Romualdez, di ba? Na si Saldico nakakakuha ng 20 to 25, hinihingan siya ng 20 to 25%, no? At yun ang sinasabi ko na pinagpupuntahan nung bakit ko pinaghirapan hanapin kung sino yung funder, proponent ng proyekto. Proponent. Dahil nga dapat yan idugtong doon. So yan yung number 1 step para manumbalik yung tiwala ng tao. Number 2, talagang dapat pag-aralan dito is papaano nakukopo ng malalaking contractor yung karamihan ng proyekto. Initially, just a short explanation, nung tinanong ko yung district engineer ko, paano yan nakakapanalo sa buong Pilipinas? Sabi niya kasi it's because of the net financial contracting capacity. Yung net financial contracting capacity ng mga yan, malalaki. So aabot sa punto na sila na lang talaga makakabid kasi yung mga maliliit o medium-sized na contractor, hindi na sila makasali doon sa bidding dahil ubos na Muro-muro, kumbaga kunyaring bidding lang talaga ang nangyayari. yung kanilang net financial contracting capacity. So pag umabot doon, naubos na yung net financial contracting capacity ng medium-sized contractors, yun na lang malalaki ang makaka-bid. Kaya sa kanila napupunta. So dapat hanapan natin kung ano yung flow doon sa sistema ng net financial contracting capacity. Number 3, Tama. dapat ibalik natin yung ginawa ni Secretary Babe Singson noon na kinontrol yung detailed unit price analysis. Kasi nung kausap ko siya, sabi ko, bakit ba sa inyo nung panahon yun na-control nyo? Ang ginagawa pala nila noon, galing central office yung detailed unit price analysis, tapos binababa per region. At yun ang dapat gamitin. So, stricto sila. Kasi doon talaga nagkakaroon ng oportunidad na gawin to. And yung doon naman sa ghost projects, yun naman may checks and balances eh. Kaya lang talagang naabuso yung checks and balances doon. Kasi hindi lang naman isang tao pumirma doon. Kumbaga, doon yung sinasabi ko na sinindikato na yung buong sistema. Kasi magmula doon sa nag-check hanggang doon sa nagbayad, lahat yun talagang accountable. Oo. Maganda yung, I interviewed Heidi Mendoza yesterday. What are your thoughts on this? She said that the realities of Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po tayo. Kaya ang masasabi lang natin ay sinindikato nga na talaga ang buong gobyerno. Syempre, ang talagang napapaisip sa akin eh, paano nakakapag-withdraw ng malalaking pera ang katulad nung sa land bank, di ba? Nakakapag-withdraw sila ng malalaking pera eh. Kaya yan yung talagang target na magkaroon ng bagong batas diyan sa AMLAC o kumbagay sa tungkol sa mga bangko na pag-withdraw ng malalaking pera. Syempre, nakakalusot eh. Kaya eto hanggang dito na lamang po at narinig po natin at napanood ang salaysay ni Congressman Toby Chanco at mga tanong ni Karen Avila na medyo may mga mabibigat na tanong. Kaya dito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.